Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi mo dyan sa katabi mo, magandang gabi. Buti na lang katabi mo yan, no? Parang nagsisi ka. Anyway po, sino po dito nag-enjoy sa series natin sa buwan ng Agosto, Stronger? Naranasan nyo po ba? Ako danas na danas. Gusto ko na, Lord, tama na, okay na. Grabe no, ang tindi ng series natin for the month of August, Stronger. Talagang nakita natin na pinalakas tayo ng Diyos. Amen? Nasaksihan natin na talagang God made us strong. Amen po ba? So, this time, tatalon na po tayo, okay? Tatalon na po tayo sa bagong series natin entitled, pakibasa nga po, 1, 2, 3, go! Sabi nyo, conquerors. Parang hindi ka naman mangungonquer. Parang conquerors. Parang wala ka namang mako-conquer dyan. Minsan pa, 1, 2, 3, go! Yun. Conqueror. Amen? Amen? So, sino po dito naniniwala na tayo ay conqueror or mananagumpay ng ating Diyos? Amen. So, now, pag-uusapan po natin all throughout the month of September, conqueror. At masasaksihan po natin paano tayo gawing conqueror ng ating Panginoon. Amen? Kung nasaksihan mo kung paano ka palakasin ng Lord or made you strong ng Panginoon sa buwan ng August, this time, masasaksihan mo kung paano ka gawing conqueror ng Panginoong Diyos sa buwan ng Setyembre. Kaya naman, brace yourself everyone. We are about to begin to conquer. Are you here? Are you here? So let's open our Bible. If you have a Bible with you, Bible up, okay? Sige, open your cell phone, open your tab, and let's go to our verse, our text for tonight, Romans chapter 8, verse 37. Romans chapter 8, verse 37. Tatayo po tayong lahat as a reverence to the word of the Lord. Sabay-sabay po nating basahin. Okay? Romans chapter 8, verse 37 says, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Basahin ko po sa inyo, no, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Let's pray. Lord, we honor you, we give you praises, we give you glory, Lord God. Lord, sa gabi pong ito, katulad ng pagsama mo kaninang umaga, O Diyos, at kaninang hapon, Lord, samahan mo po kami ngayong gabing ito. And Lord, dalangin ko, O Diyos, na buksan mo ang puso ng bawat isa na maintindihan, makita ang kabutihan mo, ang kadakilaan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, your word is good, your word is beautiful, Lord God. Turuan mo kami na magkaroon kami ng receptive heart for your word, O God. And Lord, matanim ito sa puso namin at magamit namin ito sa pang-araw-araw na buhay namin. Salamat po, Panginoon. Tulungan mo kami sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen. Makakaupo po tayong lahat. Okay? So our title for this series, Conqueror, is Redefining Conqueror. Okay? Pag-uusapan natin kung paano ba natin mas maiintindihan, paano ba natin i-redefine ang pagiging conqueror natin. Lahat tayo alam natin that we are the conqueror of God. Amen? 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 Lahat tayo alam natin yung conqueror. Pag sinabi mong conqueror, syempre, mangungonquer ka ang tawag dito? Pag sinabing conqueror, mangungonquer ka ng lupa, mangungonquer ka ng hindi mo territory. Tama? Tama? Okay? At kapag sinabi natin conqueror, alam nyo ba, chinek ko po yung definition ng conqueror sa dictionary. Ang sabi po ng dictionary ng definition ng conqueror is, a conqueror is someone who overcome challenges. A conqueror is someone who overcome adversaries. A conqueror is someone who overcome obstacle. Kapag daw ikaw pala ay someone na na-overcome mo ang challenges, na-overcome mo ang adversaries ng buhay, obstacle ng buhay, you are what we call conqueror. Tingnan mo yung katabi mo. Grabe, daming na-overcome niya na challenges, pati ikaw, sumama ka na dun. Ay, okay? Conqueror yan. At pag
pag sinabi natin conqueror, madalas naririnig natin tong conqueror na to, di ba? When we heard the word conqueror, okay, madalas po, kaakibat ng salitang conqueror is victory. Tama? Actually, kung titignan mo po yung verse natin in Romans chapter 8 verse 37 says, okay, kung titignan mo yung version nito sa Tagalog, ang ginamit niyang salita dun nakatapat ng conqueror sa English is mananagumpay. Okay, mananagumpay. Ibig sabihin, nakaakibat talaga sa salitang conqueror yung victory, yung tagumpay. Okay? Kasi you cannot says na conqueror ka kung walang victory. Victory over struggles in life, victory over conflicts in life, victory over adversities in life, victory over obstacle in life. And being conqueror means achieving success or triumph over difficulties. Yung ang hirap ng sitwasyon pero, nalampasan mo, Brad. Ang hirap ng sitwasyon pero, grabe, sumakses ka. Amen. Ayaw nyo yatang sumakses. Okay? Okay? Yan ang pagiging conqueror. Okay? But it may suggest that there are still battles to be fought or mga challenges to be faced, pero nakikita mo na sumasakses ang buhay. That's being a conqueror. Okay? Pero, wait lang. Balik tayo sa verse. Sabi ng verse natin, balik tayo, nak. Okay, Romans chapter 8 verse 37 says, "No, in all these things, we are more than conqueror." So meaning to say, you are not just a simple conqueror. Are you here? The Bible speak itself na hindi lang tayo basta conqueror itself. Amen. The Bible speaks na, wow, more than conqueror ka. Ayaw nyo yata? More than conqueror ka. Alam nyo, kung titignan mo sa English, basta English grammar, yung word na more than, may katapat siyang ibang words. Yung ibang words na katapat ng more than, kasi pag sinabi mong more than, sa Tagalog, higit pa. Tama? Higit pa, more than. Yung ibang synonyms nito sa English is super. So, ibig sabihin, you are not just a conqueror, but you are Superman. You are not just a conqueror, but you are a super conqueror. Yun sinasabi eh. More than a conqueror. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala kayo doon? Pero teka lang, pastora, oo na, sige na. More than a conqueror. Ano ba ang pinagkaiba ng conqueror sa more than a conqueror? Ito po. Pag sinabi natin conqueror, sabi ko nga sa inyo, may na-overcome na challenges, may na-overcome na difficulties, may na-overcome na adversities, may na-overcome na obstacle. Pag sinabi natin more than a conqueror, ganito yon. Merong triumph, merong victory, may na-achieve, pero hindi lang basta nanalo, nagtagumpay, pero nararanasan sa buhay ang tagumpay. Nalalasap sa buhay ang tagumpay. Amen! Amen! Nararanasan sa buhay, personal mong na-experience, na o-overwhelm ka sa sense of triumph na binibigay sa'yo ng Diyos. Na kapag pala you are more than a conqueror, grabe, nagtagumpay ka na, may bonus pang kapayapaan galing kay Lord. Nagtagumpay ka na, may bonus pang confidence galing kay Lord. Na yung tagumpay na yon, dahil kay Lord, kaya naman confident ka that that is a victory. Amen. Nagtagumpay ka na, pero grabe, na bago, nakita mo yung sense of purpose mo sa buhay mo. That is more than a conqueror.
Hindi ka lang basta conqueror. Hindi ka lang basta nangongonquer ng territory. Hindi ka lang basta mananagumpay. Mananagumpay ka, ayoko na. Nararanasan mo to sa buhay mo. Are you here? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Ay, nako. Amen? That is God. Okay? And sabi pa dito, Itong Romans chapter 8 verse 37, inano natin chinek natin sa Greek. Bakit ba tayo nag-check sa Greek? Para mas maintindihan natin. Kasi that was the original, yan yung mga original language ng Bible. Okay, chinek natin sa Greek yung more than conquerors na term. Okay, and na-derive siya sa salitang Grego na hupernikao. Okay, hupernikao. Okay, which means overwhelming victory. Hindi lang victory, Brad. Overwhelming yung tagumpay kapag you are more than a conqueror. So now, anong gusto mo? Conqueror or more than a conqueror? Tapos na po. Okay na po ako, Pastor. Magpipray na po ako. Hindi, joke lang. Dalawang bagay lang po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong gabing ito. How we will going to redefine the word conqueror. Ready ka na ba? Pakitanong nga yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, ready ka na ba? Okay, this time, dalawang bagay, pero abot tayo ng 5:00 ng umaga. Hindi, joke. Okay, dalawang bagay lang po. Number 1, wala nang paligoy-ligoy pa, tama na. Okay, number 1, this is the reality. I want you to see the reality of being a conqueror. Sabi niya, sa verse natin, no, in all these things, we are more than conqueror through Him who loved us. I want to highlight the word, in all these things. Sabi ni Paul, ulitin ko po sabi ni Apostle Paul, we are more than a conqueror in all these things. Ulitin ko, in all these things, we are more than a conqueror. Nakuha? Hindi, Pastora. Okay? Madalas pag naririnig po natin yung more than a conqueror na salita, it give us the idea ng tagumpay, ng victory, tama? Tayo, ano po ang konsepto natin ng tagumpay? Paano mo nasasabi na ikaw ay matagumpay? Paano? Kapag nakita ko na po siya, iyon ang tagumpay ko. Ganun ba? Ganun ba ang konsepto natin? Hindi. Usually, you know what? Nasasabi natin na tagumpay tayo kapag nararanasan natin sa buhay natin na ang buhay natin is free from adversity. Tama? Free from trials, free from problems, free from destruction, free from troubles, free from affliction, free from heartaches. Doon natin mas nararanasan na tayo ay victorious. Yung tipo ng buhay na free and easy life. Are you here? Are you here? Mukhang ayaw niyong sumang-ayon sa akin. Sige, ako na lang. Madalas, ang konsepto po natin ng buhay, ay ng victory sa buhay po natin is kapag walang masyadong problema. Tama? Kapag masaya tayo kasi walang problema. Sagana, tama po ba? Walang kakulangan. That is victory. Yun ang konsepto natin. Pero you know what? Hindi po ito ang konsepto na sinasabi ni Apostle Paul kapag pinag-uusapan natin that we are more than a conqueror. Hindi ganito ang konsepto ni Paul when he is saying, hey, you are more than a conqueror. So now, ano po ang konsepto ni Apostle Paul? Ano po ang konsepto ng Biblia when he says that we are more than conqueror in all these things? Simple lang po. Apostle Paul says that the reality of life is something far different with this kind of concept. Na kapag walang problema, that's victory. Malayo po sa konsepto na meron tayo ang konsepto na tinuturo ni Paul dito sa Romans chapter 8 verse 37. Okay, balik tayo sa verse. Sabi po nung verse, in all these things, we are more than conqueror. Meaning to say, being more than a conqueror is not about having free
and easy life. Meaning to say, being more than a conqueror is not about wala kang problema. Hindi. Masasabi mo lang that you are more than a conqueror or you are more than conquerors when you experience all these things. Are you here? Kapag hindi ka dumaan sa all these things, we cannot say that we are more than a conqueror. So meaning to say, hindi pwedeng sabihin mo kaagad, oy, I am more than a conqueror. Tandaan mo, lahat ng gustong kumonquer, lahat ng gustong magtagumpay, dumadaan muna yan sa mga bagay-bagay na pinagtatagumpayan sa buhay. Lahat ng gustong maging more than conqueror, may pinagdadaan ng all these things. So now, ano ba tong all these things na to? Titignan po natin yan maya-maya. But for now, I wanna tell you, okay, in spite of everything the world can throw us, and in spite of everything the devil can attack at us, lagi mong tandaan, we are more than a conqueror. Tingnan mo, nakatayo ka pa rin hanggang ngayon. Ay hindi, nakaupo ka pa rin hanggang ngayon. Hindi. No, tingnan mo, grabe no, pinapalakas ka pa rin ng Panginoon hanggang ngayon. Pinapatibay ka pa rin ng Lord hanggang ngayon. Mananagumpay ka pa rin hanggang ngayon. Bakit? Yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. Even though maraming all of these things, nandiyan ka pa rin, nananatili na mananagumpay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. So now, let's go in. Ano ba tong all these things na to? Ano ba tong these things na to na tinutukoy ni Apostle Paul sa verse natin ng Romans chapter 8 verse 37? Makikita natin yung those things na yan in upper verses sa context niya, okay? In verse 33 to 35, okay, makikita natin kung ano ba yung tinutukoy ni Apostle Paul na mga bagay na pinagdadaanan ng isang tao for them to be more than a conqueror. So now let's take a look at the list of problems na sometimes baka ito yung mga pinagdadaanan mo sa buhay, na sometimes ito yung mga common na part ng buhay mo. Are you ready? Unang bagay. Okay, sabi niya sa verse 33, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justify. Ulitin ko, who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justify. You know what? Sa buhay natin, maraming nagcha-charge sa atin. Charge ng utang, charge ng charger, charge ng cellphone. Hindi, joke lang. Charge. Maraming nagcha-charge sa atin. Tinignan ko sa Tagalog dictionary yung word na charge. Hindi siya yung charge parang binibigyan ka ng gawain. It's not that. Yung charge na tinutukoy dito, you know what? Tinignan ko sa Tagalog dictionary, maraming tao nang bibintang sa atin. That we are this, we are that, we are that, we are that. Amen? Maraming tao, ina-accuse ka sa mga bagay na wala ka namang kinalaman. Grabe, bumili ka lang ng kotse na may wala, joke lang. Okay? Ang daming tao nag-a-accuse sa atin sa mga bagay-bagay na wala naman tayong alam. Sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga natin ginawa. Pero you know what? The Bible speaks to it that we are more than conqueror in spite of those people na nag-a-accuse sa'yo. We are more than conqueror in spite of those people na palabintang sa'yo. Are you here? Teka lang, naranasan nyo na po bang mapagbintangan? Hindi pa? Paparanas ko po sa inyo. Sino po hindi pa? Wala nang nagtaas ng kamay. Ang hirap mapagbintangan. Tapos yung wala ka naman talagang alam, hindi mo naman talaga alam, ang hirap ma-accuse ha? Ang sakit ma-accuse ha? Tama? Pero I wanna tell you, sa lahat ng accusation ng tao, sa lahat ng bintang ng tao, you are more than a conqueror.
mananagumpay ka over that. Amen? We are victorious over those who would challenge our relationship with God. Minsan, you know what? Minsan, madalas pala, hindi minsan, sinasabihan tayo, oh, simba-simba pa yan. Pagdating naman sa bahay, diba? We, taas-taas ka pa ng kamay. Pangit naman ako. Tama? Are you here? Are you here? Minsan alam nyo ba, ako mismo, nakaranas ako ng napakatinding charge, napakatinding bintang, napakatinding accusation sa akin. Ayoko na. You know what? Many people, sinasabi, kunya-kunyari ka pang nagtataas ng kamay kay Lord, kunya-kunyari ka pang umiiyak para kay Lord, Kristiyanong pulpul ka naman. Sakit nun. Sakit nun. Kaya never charge anyone. Tanong mo ako bakit? Hindi ikaw ang nagbayad sa kanya. Wala kang karapatan na i-charge siya, i-accuse siya, or pagbintangan siya. Sinong nagbayad dyan? Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. He justify us. Kaya naman, my dear brother and sister, si Lord ang nagbayad sa'yo. Si Lord ang nagpawalang sala sa'yo. Every time na may naririnig ka na, hoy, unfaithful naman yan, fake Christians naman yan, hoy, makasalanan naman yan, hoy, hindi na magbabago yan. Let me tell you, do not listen to them. Do not listen to them. Hindi ka nila binayaran. Si Lord ang nagbayad sa'yo. Hindi ng pera ha. Ng dugo at laman niya sa cross ng Kalbaryo. Mapawalang sala ka lang. Amen? Kaya naman, don't listen to those people who can dictate you, who can charge you, who can accuse you, who can make bintang to your life. Amen? Huwag mo silang pakinggan. Whatever things na sinasabi nila sa'yo, tandaan mo, wala silang karapatan. Pag si Lord ang nag-charge sa'yo, lagot ka na. Si Lord na yun eh. Pero hindi yun gagawin ng Lord. Amen? 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 Kasi ganun niya tayo kamahal. Okay, kaya naman, every time na may naririnig kang ganon, huwag mong papakinggan. Mahal ka ng Diyos. Sometimes nga, meron pa tayong naririnig na ganito eh. Oh, talunan yan. Di na makakaahon yan sa buhay. Wala nang pag-asa yan. Ayan. Ay, wala nang mararating yan. Hello? Sakit nun, no? Ay, every time may naririnig kang ganon, do not allow those things, those charges, overcome your life. Overcome it. Kasi mananagumpay ka. We are more than conquerors. Listen to me, no one can charge us that way dahil hindi sila ang tumubos ng buhay mo at hindi sila ang nagpawalang sala sa'yo. Si Kristo lang. Amen? Hindi ka talunan. Amen. Amen. Whew. Makakaahon ka sa buhay. Puno ka ng pag-asa. I wanna tell you, may mas kaya ka pang marating. Amen? Kaya naman, kay Lord lang makikinig. Huwag sa mga taong nagcha-charge, nag-a-accuse, nagbibintang sa atin. Pangalawa, we are more than conquerors in spite of those who condemn us. Pag sinabi natin condemn us, sa Tagalog, humahatol sa atin. Humahatol sa atin. Sino po dito nakaranas ng hatulan? Nakaranas ng hatulan. True court. Wala pa? Oh, grabe no? Yung term pa lang na hatulan, nakakatakot na eh. Dinagdagan mo pa ng court, mas lalong nakakatakot, no? Mas lalong nakakatakot, di ba? Hindi madaling hatulan. Okay? Hindi madaling hatulan. Para mas maintindihan po natin, another terminologies ng condemn us sa Tagalog, sino dito nakaranas ng yung kinukurs ka?
Nakaranas ka ng ganon? Nakaranas ka ng ganon? I wanna tell you, you are more than conqueror in spite of those people who condemn you, humahatol sa'yo at nagko-curse sa'yo. At gustong sabihin ng Bible sa'yo, mananagumpay ka over those things. Sabi ng verse 34 says, who then is the one who condemn us? Sino daw ang pwedeng mag-condemn sa atin? Anong sagot? No one. No one. Who then is the one who condemns? No one. Walang sino man ang pwedeng mag-condemn sa'yo. Walang sino man ang pwedeng mag-curse sa'yo. Sino dito nakaranas na nasabihan siya na, ako naranasan ko to nung bata pa ako, nung high school pa ako. Kasi syempre pag high school ka talaga naman, di po, aamin po ako sa inyo, talaga naman. Bulakbul talaga. Nung high school po ako, nakaranas po akong i-curse ng mga taong malayong kamag-anak. Malayo at malapit na kamag-anak. You know what? Sabi nila sa akin, yan si Potpot. Oh, Potpot yung palayaw ko. Yun na, okay na. Okay? Yan si Potpot. Di yan makakatapos ng pag-aaral. Yan si Potpot. Tingnan mo. Mag-aasawa ng maaga yan. Yan si Potpot. Mabubuntis ng maaga yan. Hindi gaganda buhay niyan. Sino dito nakaranas ng mga curses na ganon? Pag nakaranas ka, tuturuan kita. Pag nakaranas ka ng mga curses ng ganon, sabi mo sa kanila, curses go back to the main. Hindi, joke lang. Joke. Balik dun sa main dun sa nag-curse. Hindi, mali yun. Pag may mga curses na ganon, wag mong tatanggapin. No one can curse you. Ang gawin mo, rebuke it. Walang authority yung curses na yon over your life. Bakit? Sinabi na ng Bible, no one can condemn us. No one. Walang sino man ang pwedeng mag-curse sa'yo. Walang sino man ang pwedeng humatol sa'yo. Walang sino man ang pwedeng mag-dictate na kung anong pwedeng magiging ano ka. Amen? Tandaan mo, we are victorious over those who would declare that we are unworthy before the Lord. Jesus Christ died for us, namatay sa atin, para sa atin ang Panginoong Jesucristo. Namatay siya, pinako siya sa cross ng Kalbaryo, binayaran niya ako ng kanyang dugo at ng kanyang flesh para lang masalba tayo. And no one can undo what He did for us on the cross. Bayad ka ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman, no one can curse you and no one can make hatol to your life. Amen. So, sinabihan ko na kayo pag may nagko-curse, anong gagawin? Sabihin mo, pasimple ka lang. Curses go back to them. Hindi, joke. Hindi, rebuke mo. Binalik mo dun sa Hindi, ikaw din nag-curse. Wag ganon. Rebuke mo lang. Walang authority yun sa buhay mo. Amen? Pangatlo, we are more than conqueror in spite of those who confound us. Ano po yung confound? Okay, ano po yung confound? Sabi ng verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword? You know what? Pag sinabi natin confound, ito yung mga bagay sa buhay natin na nagkukos sa atin ng kalituhan. Meron talaga na mga tao at mga pangyayari na darating sa buhay mo, okay, na gagamiting atake ng kaaway at hindi minsan, ipopermit ng Lord talaga na maranasan mo, okay, para tarantahin ka at lituhin ka. Meron talaga to. Pero I wanna tell you, inaalaw talaga to ni Lord, pero I wanna tell you, you are more than conquerors sa kabila ng mga atake na katulad nito. Amen? Madalas, you know what? Ito ang gamit ng kaaway para masway tayo sa buhay, para malito tayo sa buhay, para mataranta tayo sa buhay. Pero sa kabila ng efforts ng kaaway na talunin at sirain tayo, you know what? I want to tell you, magiging at mananatili tayong mananagumpay. We are more than conqueror in spite of those who confound us. Amen? Amen? Alam niyo po, kami pong pastor, do not
see us na exempted sa mga ganitong bagay. Tao din po kami. Hindi po kami Superman. Hindi. Hindi po. Tao po kami. Even po kami nakakaranas ng, alam mo yun, yung tarantahin, yung lituhin. Yes. Actually, naranasan namin this August lang. You know what? Hindi ko makakalimutan tong bagay na to. Hindi ko makakalimutan tong pangyayari na to. First Monday of August. First Monday, second week of August. As I open my phone, early in the morning yon, kinuha ko yung phone ko, nakita ko, hindi na po kayo i-renew ng kontrata. Grabe. You know what? After I read that message, lahat ng kalituhan at lahat ng katarantahan, nakuha ko na. Sinong hindi matataranta, wala na tayong building. Hello? Kahit kami pong pastor, natataranta din. Kahit kaming pastor, nalilito din po kami. Hindi po kami exempted dito. Sabi ko sa asawa ko, Hal, okay, sige. Hal, teka lang. Wala tayong building. Natataranta na ako. Paikot-ikot na akong ganyan. Sabi ko, wala na tayong building. Sabi ng asawa ko, okay lang. Ha? Okay lang yan. Chill lang siya. May ano pa siya. May klase pa siya. Muntik kong sabihin sa kanya, pwede bang umabsent ka sa klase mo? Maghanap na tayo ng building. Ngayon na, as in ngayon na. Wala rin, pumasok din siya. Muntik kong sabihin sa kanya, huy, wala na tayong building, hindi na magre-renew. Alam mo yung sagot niya sa akin? Relax. Chill ka lang. After my class, after how many hours, tsaka tayo gagawa. You know what? That moment, nakalimutan ko manalangin. On that moment, nakalimutan ko na merong Diyos na dapat unang nilalapitan. On that moment, nakatarantahan ko sa buhay ko, nakalituhan ko sa buhay ko, at hindi ko na alam kung saan tayo hahanap ng building, nakalimutan ko talaga na si Lord dapat ang unang sinasanggunian. Because of those people who confound us. Kaya naman, madalas po, tactics to ng enemy natin sa buhay natin. Yung tinataranta tayo, bigla kang pinipressure na, natataranta tayo sa mga bagay-bagay. Danas nyo? Sige, ako na lang. Pero I wanna tell you, we are more than conquerors. Sa kabila ng atake ng kaaway para lituhin tayo at tarantahin tayo, mananagumpay tayo. Amen? We are more than conquerors. So, lagi mong tandaan, ang enemy pwedeng i-charge niya tayo, pwedeng i-condemn niya tayo, pwedeng i-confound niya tayo, pero we are more than conquerors. Amen? I have here also, you know what, for us to be aware, I have here also the list of attacks ng enemy na inaalaw ni Lord sa buhay natin. Okay? Para i-face natin sa buhay natin. And somehow, nagiging positive. Bakit? Kasi nare-realize natin, nagkakaroon tayo ng realization that we are more than conqueror. Okay? Are you excited? Gusto niyo po bang malaman ano tong mga attacks na pwedeng nararanasan mo pala sa buhay mo? Na meron ka pala ngayon? Una, tribulation. Wow! Nararanasan na pala natin ang 7 years of tribulation. Hindi, joke lang. Okay, tribulation. Pag sinabi po nating tribulation, kapighatian. Okay, that's the Tagalog word of tribulation. Pag sinabi nating kapighatian, ito yung panahon sa buhay natin na para bang pressured tayo. Na para bang we are like a foam, alam niyo yung foam, na parang ini-squeeze talaga, na talagang alam mo yun, parang, pigang-piga ka na, squeeze ka na, pressure na ka na with all the problems, the trials and the circumstances na kinakaharap mo sa buhay mo. Madalas, you know what? Inaalaw ni Lord ang tribulation sa buhay natin or kapighatian sa buhay natin para malaman mo that we are more than a conqueror. Na kaya mong pagtagumpayan ng
kapighatian sa buhay. Sabi ng John chapter 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Amen? Amen? Meron talagang kapighatian, meron talagang tribulation, pero minsan nang na-overcome yun ng Panginoong Jesucristo. Kaya naman, ikaw, ako, tayo, we can overcome tribulations in life. Pigati, kaya yan. Mabiyaya ang Diyos. Another, distress. Naranasan nyo na po bang mabalisa, mabahala? Naranasan nyo na? Gusto mo bang mabahala ngayon? Gusto mo bang mabalisa ngayon? Okay? Yung sa other term is anxiety or worry. Okay? Naranasan nyo na ba mag-worry? Naranasan nyo na ba ma-anxiety? Yung parang you are in the narrow place na hindi ka makagalaw, na hirap ka, parang kang nakagapos sa isang maliit na sulok ng circumstances ng buhay mo at na-trap ka doon and you don't have no way out. That is distress. That is anxiety. That is worry. Pansin nyo ba? Kapag ikaw nag-worry ka, nai-stress ka, na-anxiety ka, ang madalas na action mo is this. You will walk. Hindi ka na umabot ng dulo. Pwede ka na umabot ng dulo. Tama? Pwede ka namang abutin mo doon, pero hindi hanggang dito ka lang talaga. Tama? Lakad ka ng lakad, pero hanggang dito ka lang talaga. Why? You feel distress. You feel worried. Punong-puno itong mind. Punong-puno ng worriness itong mind. You feel the anxiety that you have in your mind and your heart. Kaya naman ikaw, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang lawak-lawak ng bahay mo, pero balik na. Hello! Naranasan niyo na ba yun? Kaya naman, every time that you feel that you are distressed, I wanna tell you, gusto ko pong sabihin sa atin, gusto ko pong sabihin sa inyo, we are more than conqueror over stress, over anxiety, over worriness ng buhay natin. Sabi nga ng Bible, yung mga hayop nga pinapakain ni Lord. Ikaw pa kaya na anak niya? Huy, huwag ka mag-worry. Wala ka pa dun sa ending, nandito ka pa lang kasi, yun na iniisip mo Kaya warrior Hello! Huwag ka mag-worry, kaya ka ni Lord. We are more than a conqueror, amen? Kaya naman sa panahon ng kabalisaan, sa panahon ng pagkabahala, always remember, we are more than a conqueror. We are more than a conqueror. Next, persecution. Sino po dito nakaranas na ng persecution? Na-persecute ka ng pamilya mo, na-persecute ka ng mga kaibigan mo, na-persecute ka ng mga taong nasa paligid mo. Sa Tagalog, pag-uusig. Sa Tagalog, pagmamalupit. Sa Tagalog, pighati. Okay? Sino dito nakaranas na to? Amen. Bahala ka dyan. Hindi, joke lang. Okay? Pag naranasan mo na to, I wanna tell you. Okay? I wanna tell you, you are more than conquerors for all that persecution na nangyayari sa buhay mo. Minsan alam mo ba, na yung sickness is one of the byproduct of persecution. Minsan ginagamit ng enemy, inaalaw ni Lord ang sickness. Okay? Inaalaw ni Lord ang sickness. Okay? Para maranasan natin. Okay? Inaalaw ni Lord ang persecution or sickness para maranasan natin at malaman natin that we are more than a conqueror. That there is a God who can heal. That there is a God who can provide. Another, famine and nakedness. Itong dalawang ito, lack of necessary resources, lack of proper clothing. Pag sinabi natin famine and nakedness, ano din to? Byproduct din to ng persecution. Pag sinabi natin to, ibig sabihin kawalan. Hindi ka laging meron. Are you here? Hindi laging sagana. Tama? Sino yung laging sagana dito? Mapuntahan sa bahay. Makapag-grocery sa bahay nila. Okay? Hindi laging sagana. Amen.
Ay, mukhang laging sagana. Invite niyo po ako. Hindi laging sagana. May mga panahon talaga na nawawalan. Bakit inaalaw ni Lord yung attack na to ng enemy? Para makita mo na siya ang kailangan mo sa oras ng kakulangan. At siya ang magpo-provide at sufficient siya sa oras ng kawalan. Amen. You are more than a conqueror. Amen? Marami namang pagkakataon na ng kawalan sa buhay natin, pero nananatili tayong mananagumpay. Amen? Kung iisipin natin way back then, ang dami. Bakit? Pero nakita natin kung paano tayo pinagtagumpay ni Lord. Another thing, peril, panganib, the threat of imminent and awful danger. Minsan inaalaw ni Lord ang peril or ang panganib para, alam mo yun, ang tawag dito, ang tawag dito, yung bigla kang magulumihanan sa sarili mo, huy, teka lang, si Lord yun yung nagligtas sa akin. Si Lord yun, hindi ako yun, si Lord yun. Tama? Minsan may paalala talaga si Lord sa mga bagay na to. Inaalaw talaga ni Lord para makita mo, si Lord ang kailangan to overcome, para maging mananagumpay, to be more than a conqueror. Next, sword, the threat of murder, the cold, death, it talks about dealing instrument that send many believers out into eternity. Alam niyo po ba, sino dito hindi takot mamatay? Ipaparanas ko na ngayon. Hindi. Lahat tayo, may fear, tama? May fear dito. Alam niyo po ba, ako personally, I have a silent battles with this. Yes, takot akong mamatay. Hindi ako yung mamamatay, i-paraphrase ko. Takot akong maiwan. Kaya lagi ko pong sinasabi kay pastor, lagi kong binibilin sa kanya, huy, mauna ako ha. Hindi ka pwedeng mauna, ako muna. Sabi naman niya sa akin, susunod na ako. Pasaway eh. Hindi ha, mauna ako. Promise, I can take it, yung maiwan. That's my silent battles. That's one of my traumatic experience. Ayaw na ayaw kong naiiwan. Kasi simula bata po ako, naiiwan ako. Hanggang sa mga, nakaranas talaga ako, naranasan ko talaga kung paano maiwan ng mahal sa buhay. Kaya every time na may scene, hospital, sickness, deathbed, I can't. Hirap na hirap ako. Pero biyaya ng Panginoon lang. Pero that's my silent battles. Ayokong naiwan. Takot ako sa death ng ibang tao tapos ako maiiwan. Takot ako doon. Pero as what the Bible speak, sabi ko nga, teka lang, I am more than a conqueror. Kaya nating makonquer. Hindi just a snap, unti-unti. Little by little. Hindi siya instant, pero unti-unti. Kaya naman kapatid ko sa Panginoon, I wanna tell you, you are more than conqueror. Not by avoiding distress, tribulation, persecution, famine, nakedness, peril, and sword. Hindi mo ito ma-avoid. You are more than a conqueror, not by avoiding these things, but by triumphing over them through Jesus Christ our Lord. Hindi mo ma-avoid to. Hindi mo matatanggal to sa buhay mo. Pero mapagtatagumpayan ito ng buhay mo. Amen. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Come on. Listen to me. Our pain and our suffering is very real. Pero this is God's purpose. Inaalaw to ni Lord kasi may purpose, may plano si Lord sa buhay mo. Tandaan natin, hindi plano mo ay plano ni Lord. Magkaiba kayo ng plano ni Lord. Ang plano mo, somehow, on your own way of thinking, maganda. Pero mas maganda ang plano ni Lord para sa'yo. At minsan, kapag inaalaw ni Lord yung mga bagay na ito, daanan mo lang. Huwag mong sabihin kay Lord na, Lord, tanggalin mo na to. Kasi mo na to. Kakainis ka naman, Lord eh. Lord, nakakagalit ka na. Ano ba? Hindi mo ba ako mahal, Lord?
Huwag mong sabihin ganon. Daanan mo lang kasi sinasamahan ka ni Lord habang dumadaan ka dyan. At habang dumadaan ka dyan, you know what? Habang pinapadaan ka dyan ni Lord, may ginagawa si Lord sa buhay natin. First, kita mo, habang tumitindi ng tumitindi ang mga pasakit, mga problema sa buhay mo, nire-refine ka ng Lord. Nire-refine niya yung buhay mo. Tinatanggal ni Lord yung mga imperfections sa'yo. Tinatanggal ni Lord yung mga impurities sa'yo. Hinuhubog ka niya. May pinapalabas siyang precious gem sa buhay mo. May pinapakinis si Lord. May inaayos si Lord sa buhay mo. Minsan, hindi minsan, madalas, God uses trials and afflictions of our life to get rid of the imperfection and impurities ng ating flesh. Okay? Kaya naman, you know what? Sa mga panahon ng problema, dun nasusubok yung tunay na tayo. Tunay na ikaw. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 7, "This have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even through refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed." Katulad daw po nung gold. Ang gold na ore, hindi naman agad yan. Pag hinukay mo, yun na yun. Gold na yun. Hindi. Nire-refine mo na yan. Tinatanggal mo na yung impurities. Yung ang tawag dito, diamonds. Yung diamonds. Hindi basta nakakuha ka ng diamonds, yun na yun. Sinishape mo na yan. Tinatanggal mo na yung impurities para makita yung tunay na kinang. Amen. Kapatid, dumadaan ka sa trials and problems ng buhay mo, hindi para pagtripan ka ng Lord, hindi para pasakitan ka ng Panginoon. Dumadaan ka dyan kasi may gustong ipakita si Lord sa iyo. May gustong palabasin si Lord sa buhay mo. Gusto ni Lord na makita yung kinang niya sa buhay mo. Amen. Amen. Kaya naman pag may problema, wag yung, Lord, tanggalin mo na to. Wag ganon. Hindi lang tayo nire-refine ni Lord, nire-remake din niya tayo. When He finished with us, we will be less like ourselves and more like His Son. Yung mga problema na yan, magpasalamat ka dyan. Bakit? Ginagawa ka niyang kawangis ni Lord. Ginagawa ka niyang Christ-like. Ginagawa ka niyang kamukha ni Lord. Kaya pag every time na may nagsabi sa'yo, ang pangit mo, lagot yun kay Lord. May nagsabi na ba sa'yo ang pangit mo? Ay, lagot yun kay Lord. Kawangis ka kaya ni Lord. Di ba? Kawangis ka kaya ni Lord. Sabi nga ng Ephesians, "Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of God." Bakit tayo nandito sa church? Bakit tayo nag-worship? Bakit tayo nagda-W group? Bakit natin ginagawa to? To become Christ-like. To experience, to attain the fullness of Christ. Hindi natin ginagawa to para maging Pastor Renz. Hindi natin ginagawa to para maging Pastor of him. No! Hindi si Pastor ang image na dapat mong ginagaya. Dapat Christ-like ka, hindi Pastors-like. Are you here? Are you here? Dapat Christ-like ka, kawangis ka ni Lord. At yun ang gusto ni Lord, nire-remake niya yung buhay natin. Next, nire-realign niya yung buhay natin. Sabi ni Paul in 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 11, "Because of this surpassing great revelation, therefore, in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh." May thorn in the flesh talaga. "A messenger of Satan to torment me." Verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. Grabe no? Nag-plead siya kay Lord. Lord, tanggalin mo na to. Take it away from me. But He said, anong sabi ni Lord? Anong sabi ni Lord? "My grace is sufficient for you." Tinanggal ba ni Lord? Hindi. Ang sagot ni Lord dun sa tao, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weakness, in insult, in hardship, in persecution, in difficulties."
Kaya daw itong taong to, grabe, okay lang sa kanya. Nagdi-delight daw siya sa mga panahon na mahina siya, sa mga panahon na iniinsulto siya, sa mga panahon ng hardship ng buhay niya, sa mga panahon ng persecution ng buhay niya, sa mga panahon ng difficulties ng buhay niya, kasi nga, sa mga panahon na weak siya. Then, for when I am weak, then I am strong. Hindi nang dahil sa malakas siya, pero malakas ang Diyos na meron siya. Sapat ang grasya ni Lord sa Kanya. Are you here? My dear brother and my sisters in Christ, God is realigning our lives with those insults, weaknesses, hardship, persecution, and difficulties that we have in our life. God is working in us to bring us to the place where life ceases to be about us and all about Him and His will for us. So kailangan, every time na nananalangin ka, do not pray, Lord, take that away. Tanggalin mong problema ko. Huwag ganun. Lord, tanggalin mo tong sakit. Huwag ganun. Lord, tanggalin mo tong persecution na to, patayin mo yung nagpa-persecute sa akin. Huwag ganun. Lord, hirap na ako, ayoko na nito, tanggalin mo na to. Huwag ganun. Every time na nagpipray ka, instead of asking the Lord to take it out, sabi mo kay Lord, pray to God, Lord, samahan mo ako. Every time I am weak, tayo mo ako, Lord. Hindi ko kasi talaga kaya, pero ikaw kaya mo sa buhay ko. Every time that there are insults na natatanggap ko sa buhay ko, Lord, ikaw ang sumangga sa akin. Ikaw ang maging sandigan ko. I cannot contain it, pero you can. I-form mo yung identity ko sa'yo. Hindi ko mapipigilan ng tao. Naiinsultuhin ako. Pero ang importante, yung tingin mo sa akin, Lord. Amen? Every time na may persecutions, every time na may difficulties, Lord, ikaw ang humawak sa akin. Ikaw ang sumama sa akin. Huwag mong tanggalin, pero pagtagumpayin mo ko sa bagay na to. Amen? Kasi tandaan mo, all these things, kasama yan sa buhay. Kasama yan sa buhay. It will realign us, it will refine us, and it will remake us. So, unang bagay po, tapos na ako sa number 1. Unang bagay, this is the reality of being a conqueror. Amen. Amen. Another 1 hour. Number 2. Hindi, joke lang. Tapos na po ako. Number 2, reason of being a conqueror. Ano ba ang rason mo? Bakit gusto mong magtagumpay? Ano ba ang rason mo? Bakit gusto mong maging mananagumpay? Balik tayo sa verse. Sabi ng verse 37, in all these things, we know already, these things, alam na natin yung these things, ha? We are more than conquerors. Through Him who love you. Who love us. Hello? Apostle Paul tells us that the only reason that we are victorious in our life is through Him na nagmamahal sa atin ng sobra. Bakit ka nandyan ngayon? It's not on your own. Hindi yan ang dahil sa lakas mo. Hindi yan ang dahil sa galing mo. Hindi yan ang dahil sa husay mo. Remember, dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kaya naman, para maging mananagumpay ka, dapat isa lang ang reason mo. Kasi mahal ka niya. You want to have victory kasi mahal ka niya, sa pamamagitan niya makakamit mo ang victory at dahil yon sa pagmamahal niya. Do not take the glory alone. Give it back to God, all the glory. Tandaan mo, we are nothing, but God is something to us. Amen? Amen? The love of God for His children is so vast, so deep, and so far-reaching that God wants us to know that nothing can separate us from His great love. Alam mo ba na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos? You wanna prove? Verse 38 and verse 39 says,
Sabi niya dito, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons. Huwag kang tumingin sa katabi mo. Okay? Neither the present. Talagang tumingin talaga. Neither present nor the future, nor any power, neither height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Listen, sabi nung author, sabi ni Apostle Paul, kumbinsido siya, siguradong sigurado siya na hindi nang dahil sa kamatayan, hindi nang dahil sa buhay, hindi nang dahil sa mga anghel, hindi nang dahil sa mga demonyo, hindi nang dahil sa kanila, neither present nor future, power, height, depth, or anything else in all creation. Wala daw sa lahat ng creation ang pwedeng makapag-separate sa'yo sa pagmamahal ng Diyos sa buhay mo at sa'yo mismo. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Name it. Walang pwedeng magtanggal ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Tandaan mo, He gave up His life for you and for me. Ganon kadakila ang pag-ibig ni Lord. Sabi niya dyan, yung word na separate, to divide, to put at asunder, to divorce, and to put away. The word able, sabi niya dyan in verse 38, to have power. In other words, none of these things, none of these people, none of all your fears that you have in your heart, as much as any power can divide us from the awesome love and great love of God to us. So, when we go through those things, we need to be assured in our heart that even the pain, even the sorrows na nararamdaman mo sa buhay mo, even the afflictions of life, kahit ang sakit-sakit na, kahit ang bigat-bigat na, kahit ang hirap-hirap na, I wanna tell you, nandyan si Lord para tulungan ka kasi mahal na mahal na mahal na mahal ka niya. Huwag kang give up. Huwag kang susuko. Huwag kang bibigay, huwag kang kakala sa pagkapit, huwag kang tatanggal sa pagyakap kay Lord. Kasi mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Lord. Huwag mong sayangin ang buhay, kapatid. Huwag mong sayangin ang buhay na bigay sa iyo ng Panginoon. With all problems na nararanasan mo, tandaan mo, mahal na mahal na mahal ka ng Lord. We are more than conquerors. We are more than conquerors. Victory is ours because the Lord loves you, loves me, promised something to you, and promised something to me, that His love is the guarantee of our journey, of all the things that we come against us. If there is something against you, lagi mong tandaan, the love of God can cover all those things that against you. His love can cover all those things that gives pain. His love can cover all those things that gives problem, adversity, and all the things that you have in your life. Love, mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Hindi lang siyang nagmamahal sa iyo. Si Lord, mas mahal ka nun. Puro siya kasi ang pinaglalaban mo eh. Paglaban mo rin si Lord. Amen? Kaya nga kapatid, listen, kung may iiwan ka sa buhay, iwan mo na lahat. Wag lang ang Diyos sa buhay mo. Bitawan mo na lahat. Wag lang ang Diyos sa buhay mo. Pero minsan, kahit iwan natin si Lord, grabe, kailanman hindi niya binibitawan yung kamay mo. Kasi ganon kanya kamahal. Ganon ka-importante sa Diyos. Kahit minsan nagwawala na tayo, ang maayaw na tayo, tingnan mo, nandiyan ka pa rin. Bakit? Hindi ka binibitawan ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. And this time, I want to challenge you, my dear brother and my sisters in Christ. Mahirap maging conqueror kapag hindi mo naiintindihan ang pagiging conqueror. With that we talk about today,
the reality of being a conqueror, the reason of being a conqueror, dapat malinaw sa atin. Malinaw sa atin ngayon na hindi lang basta conqueror, yun na yun. Hindi. Ang pagiging conqueror, it's more than that. There is an adversity. May mga pinagdadaanan, may bigate, may tribulation, may distress, may famine, may lackness, may peril, may sword talaga, may persecution. Pero may triumph kasi may Diyos tayo na minsan nang nagtagumpay with all of this. Amen? 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 Kapatid, hindi lang yun. Being a conqueror, you know what? Meron talaga mga bagay na to, pero mahal tayo ng Diyos that even into the downest moment ng buhay natin, grabe, tinatayo pa rin tayo ng Panginoon. Kinikerry pa rin tayo ng Diyos at hindi niya tayo binibitawan sa journey ng buhay natin. Kaya naman this time, allow the Lord to embrace you this evening. As we experience, as we witness kaninang umaga hanggang kaninang hapon, how God embraced people kanina, I strongly believe that today, ipapa-experience sa'yo ni Lord na yakapin ka niya ng buong pagyakap at ipapa-experience sa'yo ng Diyos yung dakila, sapat na pag-ibig niya sa buhay natin ngayong gabing ito. Amen. Amen. Can we just please stand up right now? And as you stand up, prepare your heart. Prepare yourself. Just feel the love of God in this place. His love is imminent in this place. His love is covering in this place. His love is so thick in this place. Kanina pa pong umaga, nagpapamalas ang Diyos ng kanyang dakilang pag-ibig. Just close your eyes, talk to the Lord, hayaan mo puso sa puso, mag-usap kayo ng Panginoon ngayong gabing ito. Hayaan mo na iparanas sa'yo ng Lord yung pagmamahal niya. Yakapin ka ng Lord ngayong oras na ito. Hayaan mo si Lord na magparanas sa'yo. Hallelujah. Di nabibitaw sa iyong tawag, laman ng puso ko'y ikaw. Hallelujah. Ginawa mo ang lahat kahit di man ko tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Feel His love. Feel His embrace. Na panghihinaan ka na sa buhay mo, hayaan mong yakapin ka ng Panginoon. Hayaan mong yakapin ka ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. God is here. God is here. His love is overwhelming in this place. Hallelujah. 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 Oh God. Sige lang, hayaan mo lang na iparanas sa'yo ng Panginoon. Sige lang, damihin mo yung yakap ni Lord sa'yo ngayong oras na ito. Damihin mo yung yakap ni Lord. Damihin mo, damihin mo. Woo! Yes, 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 yes. Yes. His love is so thick in this place. Hallelujah. Oh God.
with your life. Someone here, you know what? Ayaw mo na mabuhay eh. Ayaw mo na mabuhay. Hirap ka na sa nararanasan mo. Sakit ka na sa nararanasan mo. You know what? God is embracing you right now. At sinasabi ng Panginoon, God is impressing God to us. Carry on, anak. Carry on. Carry on. Here is my hug. Here is my embrace. Here is my love for you. Hayaan mo na maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos. God loves you so much. God loves you so much. God loves you so much, anak. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Panginoong Diyos. Huwag mong tignan yung hirap. Huwag mong tignan yung sakit. Huwag mong tignan yung mga yan. Ang tignan mo, yung kamay ni Lord, niyayakap ka niya. Minamahal ka niya. Ine-embrace ka niya. Sinasabi niya sa atin, mahal kita, anak. Mahal kita. Walang sino man ang pwedeng makapagtanggal ng pag-ibig ko sa'yo. Wala. Wala. That's it. Mahal kita. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita. Mahal kita, anak. Oh God, shikaraba baba, handarabaya shikaraba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sulitin mo yung love ni Lord sa'yo. Sulitin mo yung embrace ni Lord sa'yo. Yes, yes, yes. Yes, yes, that's it. Yakap yan ni Lord. Yakap yan ni Lord. Yakap yan ni Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh God. Oh God. Oh. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we sing this song? Ako'y di nabibitaw. Come on. From the bottom of your heart, sing out loud to God. Laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako katapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, Ako'y di nabibitaw. come on. Sa iyong Start to praise Him. Start to worship Him. Start to sing a song to God. Sabihin mo to sa Panginoon na sa yakap niya, hindi ka na bibitaw. Hindi ka na aalis sa presence ni Lord. Oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, sing it out loud, church. Sa iyong yakap. Ako'y di nabibitaw. Sa iyong tawa. Laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin, sapat God, sapat. Oh, minsan pa sa iyong yakap. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawa. Laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man From the bottom of your heart, tell it to God. Tell it to God from the bottom of your heart. Sa iyong yakap. Ako'y di nabibitaw. Sabihin mo sa Panginoon ko. Laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat. Kahit hindi ako tapat, Lord. Oh God. Pag-ibig mo sa
maglilingkod sa'yo. Iibig sa'yo ng tunay, O God, dahil ang pag-ibig mo ay sapat at tunay. Woo! Worship Him! Oh! Karapat-dapat, pag-ibig mo ay tunay. Ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus. Minsan ba, tinapos mo, sabihin mo sa Lord, ika'y paglilingkuran. Say it to God. Do not just sing. Say it to the Lord. Pag-ibig mo ay tunay, ika'y walang kapantay. Salamat, O Jesus. Tinapos mo lahat. Ako'y di nabibitaw. Hallelujah. Maging matamis ka sa Panginoon. Laman ng puso ko ikaw, Lord. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay for the last time, mula sa puso. Mula sa puso mo. Ako'y di nabibitaw Oh God. sa iyong tawag. Laman ng puso ko ikaw. Puso ko ikaw. Ginawa mong lahat. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig Oh God. sa akin ay sapat. For the very last time, sa iyong yakap. Ako'y di nabibitaw sa iyong tawag. Laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Let me pray for you. Let me minister to you. Kapatid, I don't know what you have in your life, how deep, how hard you are experiencing right now. Pero ito lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Lord, I pray for my brother and my sisters right now. Lord, kita mo po, walang lingid sa iyo ang bawat pinagdadaanan namin. Lord, tulungan mo kami. Samahan mo kaming maging mananagumpay. Ikaw ang katagumpayan, O Diyos. Huwag mo kaming iiwan. Huwag mo kaming pababayaan. Lord, hayaan mo kami na manatili sa pagyakap sa iyo. Hayaan mo kami na manatili sa presensya mo, sa pag-ibig mo. Lord, ayaw namin na kumawala dito. Gusto namin lagi na nasa presence mo kami. Kaya naman, O Diyos, in spite of all the hardships, in spite of all the difficulties, in spite of all the pain, in spite of all the lackness that we have in our life, Lord, ilalagay namin sa puso namin na minsan mo nang napagtagumpayan lahat ng to over that cross of Calvary. Kaya naman, Lord, we will keep in our hearts that we are more than a conqueror. We are victorious. We are a conqueror, Lord God. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo po kami. Lord, with all the days ng papasok pa sa buhay namin, hayaan mo na makita ng bawat mata namin yung kamangha-manghang bagay at pag-ibig na mula sa iyo, O Diyos. I declare right now,
Lord, tenfold of blessing ang igawad mo sa mga anak mo, O Diyos. Amaze them indeed, O God. You are an unexpected God. You are the God who is beyond boundaries, beyond limitations, Panginoon. Lord, amaze our naked eye so we can see how good and how great you are in our lives, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, God. This is our prayer. This is our worship. We come to bless you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen.